Dahil nga po mga idol sa ipinakitang performance ni Chet Holmgren sa Oklahoma City Thunder, tuluyan na nga po nitong natalo at naangatan si Victor Wembanyama. Yan naman ang ating unang balita na aalamin. Nasasamahan ko na rin ang balitang may request nga po si Stephen Curry sa Golden State Warriors at ang balitang target na nga po ng kanilang team si Nikola Vucevic. Pag-uusapan na rin natin dito ang balitang meron na nga pong tinanggal sa rotation ng Los Angeles Lakers at ang kanilang laban kontra sa Houston Rockets. Kaya mga idol, tara! Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play-to-earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo. Dragon versus Tiger na simple lang, pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register, gamit lang ang iyong mobile number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pag panalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. Matapos nga po mga idol na magtala si Chet Holmgren ng 36 points, 10 rebounds, 5 assists sa pagkapanalo ng Oklahoma City Thunder kontra sa Golden State Warriors, nag-trending at pinagkaguluhan nga po siya ng mga fans sa social media, lalong-lalo na ang kanyang nakakabilib na clutch buzzer beating 3-pointer para mapuwersa ang overtime. At dahil rin naman nga po sa naging performance nito ay may ilan na nga pong mga NBA analyst ang nagsabi na tuluyan na nga pong nalampasan ni Chet Holmgren si Victor Wembanyama sa pagkakaroon ng impact sa loob ng NBA at sa kanilang kupunan. Yes mga idol, bukod nga po sa pag-average ni Chet Holmgren ng 17.1 points, 7.9 rebounds na may kasamang 2.8 assists per game na may kasamang 54.6% shooting, mas nagiging epektibo rin naman ito para manalo ang Thunder sa kanilang mga laban, hindi katulad ni Victor Wembanyama na bagamat man nagtatala ng 19 points per game ay puro talo rin naman ang naaabot ngayon ng San Antonio Spurs. Sa katunayan, meron na nga sila ngayong 8-game lose streak at hindi maganda para sa kanyang record na makuha ang Rookie of the Year award. Ika nga, hype lamang nga daw mula sa mga fans at media ang nagdadala sa kanya, gayong kung pagbabasihan natin ang efficiency ratings at effectiveness sa loob ng court, tuluyan na nga po siyang natalo ni Chet Holmgren. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya sa naging request ni Stephen Curry sa Golden State Warriors at ang balitang target na nga po ng kanilang team si Nikola Vucevic. Kasunod nga po ng pagkatalo na naman mga idol ng Golden State Warriors sa kanilang huling 6 na laban ngayong season, sinabi na nga po ng kanilang mismong superstar na si Stephen Curry na kailangan na nga po silang magmadali sa pag-ayos ng kanilang problema ngayon sa kanilang lineup, gayong ayaw nga po nilang magkaroon ng losing mentality. At isa nga po sa mga sinasabing dapat ayusin ngayon ng Warriors ay ang kanilang front court. Yes mga idol, hindi na nga po epektibo pa ang kanilang small ball lineup na panahon na para kumuha na sila ng isang legit na big man sa pamamagitan ng isang trade. At base nga po sa pinakahuling inilabas na balita, ang pinakamalapit nga pong big man na target nilang makuha ngayon, walang iba kundi si Nikola Vucevic, dahil ito nga po ang isa sa mga malalarong balak i-trade ng Chicago Bulls sa kagustuhan nilang makapag-rebuild ng kanilang lineup. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya sa balitang meron nga pong tinanggal ang Lakers sa kanilang lineup. Bago pa man nga mga idol magsimula ang rematch ng Lakers kontra sa Houston Rockets ngayong araw, inanunsyo muna nga po ng kanilang team na probable si Anthony Davis at questionable naman si LeBron James. Habang out naman nga po dito ang kanilang mga players na sina Jarred Vanderbilt, Gabe Vincent at Jalen Hood-Schifino na pare-parehong may injury. And speaking of Jalen Hood-Schifino, bagamat man tuluyan na itong pinayagan ng mga eksperto na bumalik sa practice, tatanggalin muna nga nila ito sa kanilang lineup at ililipat
pansamantala sa kanilang G-League team na South Bay Lakers upang sa ganon mabigyan siya ng mas mahabang practice at playing time sa loob ng court. At sa naging laro nga po mga idol ngayon ng Lakers kontra sa Houston Rockets, naging back and forth rin naman nga po ang kanilang labanan. Kahit man nga po medyo nangangapa pa sa una ang Lakers at si LeBron, nakapag-adjust rin naman sila sa second quarter sa pangunguna ni LeBron James at Austin Reeves. Dito nga po literal bumawi si LeBron James kay Dillon Brooks matapos nitong personalin ang kanilang labanan. Sa ngayon, umabante na nga po sa top 6 ang Lakers at nalampasan na nga po nila ang Houston Rockets. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon na ating pinag-usapan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated sa mga nangyayari sa NBA. I-follow, bisitahin at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Maraming salamat mga idol.